Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin yung tinatawag po umanong pambansang asong ulul at traidor at hudas ng bayan. At tinatawag din daw po umano na sundalong kanin, mga kababayan. Ito po, talagang puro po kay Vice President at sa pamilya Duterte po ang binibintang po ng ito pong tinatawag na sundalong kanin. Pati po ang paglabas daw po ng mga ex-marine ay binibintang na rin po sa Vice President. At tinawag pang krong-krong o krung-krung ang Vice President. Parang sinabi niyang hindi okay ang pag-iisip, mga kababayan. Ganyan po talaga pagka, desperado ka na. Kasi ikaw yung naninira, pero lumalabas, ikaw ang sirang-sira. Hindi po ba? Yung naninira, siya nga yung sirang-sira. At matagal nang sirang-sira dahil wala na pong naipapanalo. Kahit nga mayor, hindi na nanalo dahil isinusuka na po ng mga Pilipino umano itong tao na ito. Pakinggan po natin ang kanyang mga bintang sa Vice President. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip ang bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan na tila kinutyan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nagbibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang pangulo. Kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya giit ni Trillanes, Bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president of the country. tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umani dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada. Yan po mga tambay, nakita niyo po, desperado na po ang tinatawag umanong pambansang asong ulul. Gamit na gamit po ang mga diniliver na maleta, may $2 million pa. Gamit na gamit po, mga kabayan. At sulitin mo na habang nakakatanggap ka ng isang damukal na pera sa ginagawa mo. Sulitin mo na lahat, gawin mo na lahat ang magagawa mo. Siraan mo na siraan ng Vice President. Pagka kasi yan ang naging presidente ng bansa, saan kaya pupulutin? Sa dami ng ginawa mong kasalanan yata. Hindi lang sa bansa. Lalo-lalo sa pamilya Duterte. Hindi lang sa bansa. May mga pagnanakaw ka pang issue. Bakit po nasabi may pagnanakaw? Mismo pong mga sundalo nagsasabi. Ito po, kilala po siya ng mga sundalo. Kaya po napakaingay po ngayon ng sundalong kanin. Kilala po siya. Kahit daw po nakapikit. Ito po, pakinggan po natin na ex-marine. Ano pong reaction niyo sa sinabi ng Trillanes na sinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay sasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan, kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yan sa Antipulo. Patuling nag-deliver ako dyan,
Kasama ko si Mark Tiksay noong 2025 na. May huli ka kung ano dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Lipolo? Si Sir Antonio Trillanes, former. Sa pwede malabot yung magkano? Yan po mga tambay na dinideliveran po. Ituloy po natin mga kababayan. Dinideliveran eh. Yun sir, yung portable coupon, envelope. Siguro sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Nung Sa pumunta ako kayo? sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yun. Huwag siyang magsinungaling, sir. May regular ka palang deliver ha. Hindi bababa sa 10 milyon isang deliver sa bahay mo sa Antipolo. Kaya po iyak na iyak at tahol ng tahol po ang pambansang asong ulol. Di umano. At ito pa mga tambay, yung ginastos niya po, ginastos nila sa ICC. Mga kababayan, $2 milyon. Meron din po katotohanan yata ito. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 milyon pesos. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 milyon pesos. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay Sino ba naman ang hindi magiging maingay sa media? At syempre, idadivert mo ang issue. Magpapalusot ka. Di po ba? Dahil pati ang media ay kasama po sa nadideliveran ng mali-maleta. Kaya po, lahat po ng kakampi ng ni Trillanes, nakasama po niyang nadideliveran ng mga Marines, mga soldiers, ay yan po ang napagkikita po nating mainstream media. Di umano, na lagi pong nag-i-interview kay Trillanes. Hindi po ba? Yan ang sagutin mo, Trillanes. Mga Marines yan. Alam ang bahay mo. May mga ebidensya yan. Hindi ba? May mga litrato yan. Pati yung pagtanggap mo ng $2 million, 56 million, ang isang maleta, ipinalit nila na dolyares. Mga kababayan, ano pa ba ang mahihita ng taong bayan sa taong katulad nito na bayad po ang prinsipyo, bayad na bayad po ang kaluluwa, di umano, dahil po sa kasakiman sa pera at gustong makabalik sa kapangyarihan. Hindi po ba? Nakita po natin kung sino po ang dinidikdik nila para po ilihis ng ilihis ang issue ng mga katarantaduhan at kawalang hiya nila. Puro po sa Duterte. Puro sa Vice President. Bakit? Ang lagi natin sinasabi, pag nakabalik po ang isang Sara Duterte, isang Duterte sa Malacanang, katapusan na po nilang lahat. Katapusan. Mga kababayan. Kung ano ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, malaki po ang posibilidad na magkaganon din po sila lahat sa ginawa po nila na kawalang hiyan, pagnanakaw, pagtitrador, paghuhudas sa ating bansa, sa ating soberenya at sa dating Pangulong Duterte. Hindi ba, Tonyo? Yan po mga kababayan, ang napakaingay na si Tonyo. Dahil nga po, bistadong-bistado po siya ng mga Marines. Bistado na po siya ng mga Pilipino dahil napakarami niya pong ginawa na dapat na pong imbestigahan pag-upo ng isang Duterte. Lalo-lalo po yung ginawa nila sa Scarborough Shore. Di po ba? Na napakadami niya pong beses pumunta sa China. Hindi po ba? Kasama po yan sa dapat pong panagutan ng dapat managot ang mga traidor at hudas ng bayan.
ang nagpakaasong ulol at nagpakasundalong kanin umano. Yan po mga kababayan, si Trillanes na talagang tinawag pa na krong-krong ang Vice President. Samantalang sa kanya, napakarami na pong tawag sa kanya ng mga Pilipino. Hindi lang po ulol, sundalong kanin, at marami pa mga kababayan. May huda sa traitor pa ang tawag po sa taong yan. Muli po mga tambay, thank you po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at ganun din po sa mga patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo, mabuhay po kayo at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share. Maraming salamat po. Thank you po, mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, si Annie Jo, ako si Phil Am, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Balance Vision TV at Gay at Siena at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. Muli po mga kabayan, yung dasal po natin at panalangin na lahat po sana ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at isama na rin po natin ang ating po mga soldiers, ex-marine na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Tiis lang po tayo. Bye-bye!